Hi guys, magandang tanghali. Magtatanghali na dito. So magluluto na tayo ng food for lunch. At ang iluluto ko guys is pork. So nilabas ko na siya kanina umaga. So ayan ang niluluto natin. Pagpasensyahan nyo na aking boses. At tayo ay sinisipon ngayon. And mag-start na tayo magluto guys. I feel very bad today, guys. Kasi sa weather talaga. Pag yung weather talaga is ganito, guys, is parang sumay yung pakiramdam ko. Ay. Pero, we need to move our body, guys. Kasi pag hindi tayo kumikilos, mas lalo na tayo magkakasakit. Yan. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko rito sa pork na to. At least marami siya. Ganito siya. Sa tingin ko, iluluto ko lang is kalahati. Kalahati lang siguro. Kalahati. It's not pork. It's pork ribs. I think it's pork ribs, no? Kasi meron siyang buto rito, oh. At meron siyang, it's not salt. Ganito siya, guys. So, taran! Bang luto to? Ayun ako. So, hindi ko alam kung anong luto to, guys. Gusto ko kasi mag-adobo, eh. Kaso, ganito naman pala siya. So, ayan. Kaninang umaga, nung pumunta kami ng bakery, guys, kumain kasi ako ng spicy. Yung sausawan pa nung kinain ko sa may bakery. So, tayo ay sumakit yung tiyan natin ng bonggang-bongga. May iniinom akong gamot dito. Yung iniinom namin ng asawa kong gamot is sobrang sama ng lasa niya talaga. Hindi mo ma-caring. Hindi mo siya ma-caring, inumin. So, ayan. Ang hirap niya lang. I think. Ang hirap niya lang, Hirap niyang hiwain, in fairness. I think I will cook all. So, hiwain lang natin siya, guys. Habang naghihiwa tayo is, we are telling about story of my life. So, ang family namin, guys, is hindi naman mayaman. We are poor. Mahirap kaming family. At hindi ho kami mayaman. So, dahil sa may opportunity tayo makapunta sa ibang bansa, is nag-try akong mag-work sa ibang bansa. Yes, nag-try tayong mag-work sa ibang bansa. So, kasi guys, para sa akin guys, kung may mga opportunity kayo, kayong pumunta sa ibang bansa, i-grab nyo na, kahit mahirap. Hindi tayo pwedeng humindi sa mga opportunity sa buhay. Kasi one in a lifetime lang yung mabibigyan ka ng opportunity. May mga tao talagang minamalas pag pupunta sa ibang bansa at may mga siniswerte din naman, no? So, ayan. Ang aking hindi rin naging magaan ang buhay sa ibang bansa, guys. Na pagtapak ninyo sa place kung saan kayo pumunta is akala nyo maganda na yung buhay, nakakapera ka na agad, which is hindi naman ganun ang life, no? Hindi ganun ang buhay, guys, na lahat madali.
Lahat talaga ng mga things mahirap. Pero nasa tao na kasi yun, guys. Kung magtiyatyaga kayo or hindi. Kasi nasa tiyaga-tiyaga yan ba? Yun ang napagdaanan natin. Yung mga hirap sa ibang bansa na hindi nararanasan ng mga ibang tao. Kahit naman sa ang country, guys, talagang mahirap ang buhay. Kaso, kung hindi ka naman kikilos, walang mangyayari sa'yo. Yung unang-una talaga ako sa ibang bansa, guys, nahihirapan talaga ako ng bonggang-bongga. Nag-start ako sa maliit na sahod. At dahil sa tumagal-tagal. So, kanina guys, may lalaking pumunta rito. So, kinakausap niya ako about sa drilling. Tingin ko nagdi-drill siya sa wall. So, kinausap niya ako. Hindi siya nagsasalita ng English, guys, no? So, little bit English lang siya. Baka madrill daw nila yung pipe ng tubig sa wall. So, ayun ang kinakausap niya ako. Kaya pala may naririnig ako nagdi-drill. So, ganon ang sinabi niya sa akin. So, yan, magluto na tayo. Akala ko yung asawa ko dumating na. Hindi pa ako nakakaluto. So, ayan. Start na natin magluto, guys. Tapos niyan is kukuha tayo ng ating sandok. Ng sandok. Tapos is kunin natin tong butter na onti na lang siya. Itong onting butter na lang, i-ano na natin siya. Busin na natin. Ayan. So, kahapon nung pala, nilinisan ko itong electric fan. So, hindi pa siya naalisan ng dumi. Oh, ang sakit talaga ng tiyan ko, guys. Parang siya, hindi pa siya naging okay. So, bumili pala kami ng garlic, guys. So, ito yung garlic na binili namin. So, naano na pala siya, na chop-chop na siya. Kaso, ang pangit nito, guys, kasi tumatalsik yung garlic. Tumatalsik siya ng bonggang-bongga. Huh? So, ayan. Sinabi ko, tingnan nyo, guys, tumatalsik talaga siya. Tumatalsik yung mga garlic. So, ayan. Sa backstory na nga tayo, guys, no? Ang ayoko lang kasi, guys, sa ugali ng tao is marunong umintindi ba na porket nasa ibang bansa ka is marami ka ng pera, datong-datong ka na. Yung pag nagsasabi ka lang ba sa kanila ng hindi, nagnano ka lang sa kanila, parang ikaw pa yung masama ba? O gano'n. Kasi ang tingin nila dito sa ibang bansa, guys, parang hindi ka nauubusan ng pera. Yung sobrang dami mong pera. Kaya, ayun ang ayoko sa ugali ng mga tao na yung hindi marunong umintindi. Hindi marunong umintindi. Yun bang makikitid yung mga utak natin mga Pilipino na pag may ginusto tayo, gusto natin nakukuha agad natin. And ayoko yung ganong ugali, guys, no?
Kasi sa akin guys, may mga problema tayong lahat, no? May problema ako, may problema ang buong mundo. So, hindi ibig sabihin na hindi ka tumutulong is napakasama mo ng tao. Ito naman po. Hindi ko alam kung anong lutong gagawin ko rito. Oh my goodness. Fourth grade pala siya, guys. Balik-balik ka din na lang natin siya hanggang maluto yung fourth. Tapos, hindi ko alam kung anong gagawin ko dito, guys. No? So, experiment lang siya. Lutuin natin siya ng experiment. Hi guys, good evening and good morning or good afternoon to all of you. It's me again, Cheryl, and welcome to my vlog. So for today's video guys is i-share ko sa inyo kung saan nga ba kami nagkakilala ng aking ibang lahing asawa. So, nung kasagsagan ng COVID guys, wala kaming trabaho noon at na-stuck lang kami sa loob ng bahay. So, nag-ano po ko ng dating app. Isa po siyang website na naghahanap ka ng mga jowa-jowa mo. So, ayun yung pinagkaabalahan ko nung kasagsagan ng COVID. Nasa bahay lang kami, walang ginagawa. So, marami rin akong nakachat na lalaki, guys, na hindi ko nami-meet na nagkaka-chat-chat lang kami, no? So, yung may mga ano na rin ako na piloto siya sa Dubai actually, guys, no? So, nag-chat lang kami, knowing each other lang, pero never kami nag-meet guys. Kasi parang yung feeling ko ba sa mga piloto, parang babaero. Kasi lagi sila nagpa-fly, di ba? So, hindi rin nag-work. Wala, mga ilang days lang yun. Napag-isipan ko na ayokong makipag-chat sa mga piloto. Choosy. Choosy ang loka. So, hindi naman masyadong choosy, no? So, tapos nakita ko yung asawa ko, yung itsura niya talaga, sobrang gwapo niya. Talagang gwapo talaga siya nung bata-bata pa siya nun talaga, guys, no? So, nakita ko siya. Nagchat lang kami, guys, no? Mga ilang weeks lang nagchat kami. Tapos, kinakausap niya ako if gusto mong pumunta ng Dubai, mga ganyan. So, dahil wala namang work, mahirap lang ang transportation, guys. Kasi nung kasagsagan ng COVID is talagang lockdown, walang bus, walang taxi, papunta ron, may Uber. So, yung Uber na sinasabi ko, guys, is parang car siya na may mga private car, mga ganun. At sobrang mahal po ang sinisingil nila. Nasa 150 dirhams kung ikaw lang mag-isa magta-travel going to Dubai. Mga 2.5 hours pag bus, 1.5 hours pag by car. So, nagka-car talaga ako dun, guys. Nag-aarkila ako. Pero minsan kasi, guys, may kasama din ako mga Pilipina na nagpupunta rin ng Dubai. Nagta-travel din sila kasi may mga family members rin sila sa Dubai. May mga jowa din sila doon. So, yun. So, nagkakilala kami sa isang dating app. Tapos, no, nag-meet kami sa Dubai. Magbe-birthday ata ako nun. Yes, magbe-birthday ako. Nag-celebrate ako ng birthday ko. Kasama ko siya. So, kumain kami sa restaurant. So, yung asawa ko, guys, namimili po siya sa babae. Hindi siya basta-basta nakikipagrelasyon sa isang babaeng walang itsura. Yes. Maselan ho sa yung asawa ko. Sinasabi ko nga sa kanya minsan, sinasabihan ko siya minsan sinabi ko sa kanya, bakit? Kung wala ba akong itsura, aasawahin mo ako, pakakasalan mo. Kung pinaprangka ko talaga siya, wala, talagang nag-i-smile talaga siya. Talagang hindi kanya
hindi kanya pag-aaksaya ng panahon pag wala ka talagang itsura. Kasi ako kasi guys, nung mga bata-bata ako, talagang nag-i-spend ako ng pera sa aking mukha. Talagang nag-aano ko, nagpapaganda ako, mga ganyan-ganyan. Kasi ayun lang yung, yun lang yung kaligayahan ko. Tsaka nung bata-bata rin ako guys, sobrang payat ko sa totoo lang na nakapantalon ako. Tapos pag naka-heels ako talagang magbubongga, nagtatransform ako guys. No? So ang mga ilang weeks or ilang months lang guys is nagkaibigan. Nagkaibigan yung loka ninyo. So, ayun. Pero guys, nung naging kami na nakaka-pressure yung mga kaibigan niya sa Dubai guys. Kasi yung mga kaibigan niya talagang may mga datong. Datong kasi ang feeling ko sa sarili ko guys na Pilipina is parang dinadown ko yung sarili ko. Na parang hindi ba ako na babagay sa mga taong mayayaman. Yes, kasi guys, yung trabaho ng asawa ko is business partner po siya ng isang company sa Dubai. So, nagsisell po sila ng gold and diamond. So, nakapunta na ako sa office nila, nakilala ko na rin yung business partner niya. So, parang nakaka-pressure talaga na makisama sa mga mapiperang tao. No? Yung parang nabipressure ako masyado, guys. Kasi minsan kailangan kong bumili ng bagong damit. Yung talagang makikita nila ako na sobrang ganda ko, mga ganon. Kasi yung mga jowa din ng mga ibang lahi, guys. Mga talagang pang-model ang peg. So, ako naman kasi hindi naman ako pang-model. So, parang na-down ako doon. So, yun nga, nakapunta na ako sa opisina nila sa Dubai guys. Nakilala ko na yung business partner niya at nakakita na rin ako ng diamond, no. Yung totoong diamond na nakita ko siya na ganyan lang siya kaliit guys. Sobrang liit lang niya pero doon sa isang parang ano ba yung microscope ba yun? Makikita mo doon sa TV na parang sobrang laki niya pero napakaliit lang niya. Nag-invest ang asawa ko ng mga higit 1 milyon mahigit doon guys. Pero nalugi. Hindi na ibalik yung na-invest niya kasi nagkaroon ng COVID. Ganun ang nangyari. So talagang dapat secured na kasi dapat ang buhay namin hanggang ngayon. Kaso maraming pagkakamali sa pera. Puro palabas at hindi lang ho basta 1,000 real, 2,000 real lang ang nawala sa amin. Libo-libo guys, no. So maraming pagkakamali na ayaw na naming maulit ngayon. Yes guys, so careful na kami sa pera ngayon guys kasi maraming nawalang pera na kailangan ibalik. Kailangan pagtrabahuan ng maigi, alam ng asawa ko yan. Para sa kinabukasan nga, diba? Puro kasi ako guys, yung think ko is puro future. Wala pa naman. Hindi kasi natin malalaman kung anong mangyayari sa ating sa kinabukasan. So, yan. So, back to story na nga tayo. Nagkakilala kami sa Dubai, which is, hindi po talaga ako taga Dubai, taga Al Ain ako. Ang United Arab Emirates is may 7 city sila. 7 city ata. Ewan ko kung ilang city. Basta 7 city. Meron silang Abu Dhabi, Al Ain, Dubai, Sharjah, Al Quwain, Fujairah, and Ras Al Khaimah. I think 7. So, yung city na yun guys, is napuntahan ko na lahat yun. Napuntahan ko na lahat yun kasi gala talaga akong babae. Ayoko yung buhay ko na nakaikot lang sa trabaho. Nakaka-stress ho yung parang everyday na routine mo na alam mo na yung kinabukasan, alam mo na yung gagawin mo kinabukasan, ganun. Sa ilang taon talaga guys nakaka-stress na rin magtrabaho na paulit-ulit na lang yung ginagawa mo. So pag nakikita ko kasi na walang improvement ako sa isang company, talagang nagja-jump ako to another company, nag-a-apply ako ng ibang trabaho. Kasi guys, ayokong tumanda sa isang company na walang improvement ba, na parang hindi lumalaki yung sahod mo, parang na-stuck ka lang doon. So balik na nga tayo sa jowa ko, no. Kaya ako nag-resign sa last na trabaho ko kasi pumunta kami dito sa country nila. So, ayun na nga guys, yung asawa kasi before noon, pihikan siyang lalaki, lalong-lalo na kung wala kang itsura, hindi kanya jojowain. At saka guys, hindi rin siya pumapatol sa babae na may anak sa Pilipinas. For example, may anak ka sa Pilipinas, hindi kanya pag-aaksaya ng panahon.
Kasi story time tayo guys, no. May nakilalang Pilipina ang aking asawa sa Dubai noon before. Hindi pa kami magkakilala noon, no. So yung Pilipina na yun guys is inaas niya daw yung asawa ko before ng paano mo bubuhayin yung dalawang anak ko sa Pilipinas kasi may anak ako. What? Nagulat yung asawa ko nung sinabihan niya yung tapos binilak na niya yung babae. So, hindi ho lahat ng Pilipina is talagang hindi pera ang habol. Some of us, pera lang ang habol sa ibang lahi at some of the people is seryoso. So, hindi ko naman nilalahat, no. Ganyan talaga ang buhay. Ewan ko, pero yung asawa ko talagang hindi kanya papatulan pag hindi ka maganda at pag may anak ka sa Pilipinas, ganun yung type ng asawa ko. Sinabi ko sa kanya, lagi ko sinasabi sa kanya, pag hindi pala ako maganda, hindi mo ako papatulan. Nakatingin lang siya sa akin. At saka guys, nung magjowa kami ng aking asawa, hindi ho ako nanghingi ni isang kusing sa kanya. Alam niya yan kasi may trabaho ko, may sarili akong pera. Pero sa mga pagkain, kunyari may pupuntahan kami, siya nag-i-spend talaga sa akin guys, no. Sa pagsasakay kami ng metro, so may siyang metro card siya may metro card siya sa train. So ayun yung ginagamit ng daming dalawa. So siya nag-i-spend ng pera sa metro at siya rin ang nag-i-spend ng pera sa mga food namin pagkakain kami sa mga restaurant. Pero kunyari, pag may binibili ako sa mall na gusto ko katulad ng bag, damit, mga ganun na gustuhan ko. Yung sarili ko talaga ang pera guys, yung talagang ini-spend ko kasi hindi talaga ako nanghihingi sa kanya. At yun ang nagustuhan niya sa akin, yung talagang hindi ako dumidepende lang sa kanya before. Never talaga ako nanghingi sa kanya. One time na gusto kong bumili ng bag ko sa trabaho kasi kailangan ko ng bag. Yung bag ko is talagang bumibigay na. So, kasama ko siya guys. Kasama ko siya nasa mall. Naghahanap ako ng bag. Sinasabi ko sa kanya na, no, I'm looking for my bag for my work, no. Kasi ako naman magbabayad, no. So, ang pinipili ko talaga guys na bag is yung mumurahin lang talaga. Hindi talaga ako bumibili. Tapos, nakikita niya yung mga bag na binibili ko. Hindi daw magandang quality, mga ganyan. Syempre, ayun lang yung afford ko. Sinasabi ko sa kanya. Tapos talagang doon na yung time na binilhan niya ako ng bag guys. So yung may maganda siyang biniling bag sa akin noon. Ewan ko kung ano na yun. Pero hindi wala na sa akin yun guys. So siya nagbayad nun kasi nakikita niya kasi yung ugali ko na pag bumibili ako ng isang bagay, hindi ako nagbabayad ng mahal. Lalong-lalo na pag bag lang talaga guys, mumurahin lang talaga ako. Pero nung time na nagpunta ata ako sa isang shop noon. So, yung shop na yon is clothes para sa mga damit na yon. So, may nagustuhan akong pantalon. Sobrang ganda niya. Hanggang ngayon, nasa akin pa rin siya, guys, no? So, sobrang ganda niya. Nakita ko mga nasa 300 ata siya. 300 or 200 plus. Sinabi niya, bibilhin mo yan. Ang mahal. Sinasabi niya sa akin. Yes, I will buy this one because I like it. So, tapos, binili ko siya. Sarili ko talagang pera yun guys, no? So, kasi ako guys, pag may trabaho ako, hindi ako nanghihingi ng pera sa kanya. Pero ngayon lang na nandito ako sa country nila na hindi naman English country yung bansa nila, nahihirapan ako makahanap ng trabaho. So, hindi naman ako retired dead guys na talagang hindi na mag-work. So, magta-try ako magpasa ng CV kasi may ginawa na akong CV ko. At ipapaprint na lang siya tapos kakausapin ko siya kung gusto niya magpunta ng mall together with me. So, ang gagawin ko ngayon dahil hindi naman ako masyadong maano ng Portuguese is kailangan natin mag-use ng translator, no? Hindi naman pwedeng kasama natin yung asawa natin nagpapasa ng CV. hindi. So, nakakahiya naman yun guys, no? Magpapaprint ako ng 10 pieces or 20 pieces at ipapasok ko sa mga food courts, sa mga stores in case na kailangan nila. Siguro kailangan nila ng mga staff, no, kasi mga Brazilian na tao is different to us Filipinos, no. Pag ang nakita ko kasi sa ugali nila, pag ayaw nila yung trabaho, talagang umaalis talaga sila sa trabaho nila kasi country naman nila to, wala namang problema sa kanila kung umalis sila sa isang work or gano'n, no. So, ayun lang guys. So, yan, i-share ko sa inyo kung saan ko nakilala ang aking asawa, ano ang ugali niya. Ang ugali niya po is, decente siyang lalaki. At, siya mapag-respect siya sa mga babae.
Hindi ho siya naninigaw, hindi ho siya nagsasabi ng bad things sa babae, or pag nagagalit siya is parang minumura ka na, hindi po siya ganun. Sobrang bait talaga niya. Pag nag-aaway kami guys, hindi kami sagutan talaga. Yung parang ano lang, yung parang relax lang yung boses namin na ganyan. Tapos pag kasi kaming dalawa guys, pag alam namin na mali namin yung isa't isa, may mali yung isa, magsusorry yung isa. Pag may mali din yung isa, magsusorry. Hindi ho kami nagtatampuhan ba? Hanggang ngayon guys, no? Hindi kami nag-aaway. Talagang never kami nag-away. Tampuhan lang talaga. Pero hanggang ngayon talagang walang away talaga. At saka, pag kunyari hindi kayo may pagkakaintindihan, is kinakausap namin yung isa't isa, no? Ako kasi guys, very open ako sa kanya. Pag sinasabi kong ano, gusto ko magtrabaho, ganyan. Paano ka makakapagtrabaho? Hindi ka marunong mag-Brazilian, no? Talagang kinakausap ko siya. Sinasabi ko pa nga sa kanya na if gusto kong lumabas ng country, doon ako magtatrabaho sa ibang country. Ayaw talaga niya guys. Talagang gusto niya dito lang na nakikita niya ako. Baka daw manlalaki ako. Lalaki. Itong mukhang to guys. Mukha bang manlalaki to? Wala nang papatol sa atin, no? Matanda na tayo. Anong edad ko na? 34 years old na ako. Kaya nga masyado kung talagang maingat sa pagmumukha ko guys. Talagang 100% maingat ako hanggat maaari. Pag may mga beauty product na alam kong nagpapabago ng skin natin, yung mga ganyan. O nakikita nyo yan, no? Talagang talagang nag-i-spend ako. So ngayon guys, bumili na naman ako ng pang massage sa mukha kasi nga may taba-taba ako dito, oh. Kita nyo yan. Pag mag-i-smile ka, di ba may tawa yan, oh? Dito. So ayun yung binili ko, para siyang LED light na nagpapamnipis ng mukha mo para maging ganyan ang hugis ng iyong pagmumukha. So, yes, mahilig ako sa mga beauty product guys. Sa mga damit, hindi ako masyadong mahilig. Minsan lang ako bumibili ng mga damit pag gusto ko lang. Kasi guys, hindi naman ako everyday lumalabas, no? So, ang nakita ko sa cabinet ko, dahil sa hindi naman ako everyday lumalabas, hindi ko naman nagagamit yung mga damit ko, nai-stock lang sa loob ng cabinet. Kaya nga minsan may mga damit na ako dyan sa ilalim ng bed namin, naka-stock lang doon. So, hindi ako mahilig sa beauty product, sa mga damit guys. Pati sapatos guys, never akong bibili ng sapatos na bago kasi may isang sapatos ako dyan, Skechers yun, hanggang ngayon okay pa siya, hindi po siya butas, hindi po siya nagkukupas yung okay na okay pa rin siya, so hindi ako bibili. So, talagang hindi ako masyadong may-spend ng pera guys. Sa mga beauty product, okay, nag-i-spend ako ng pera. Pero hindi naman everyday na bumibili ako, no? So, yan. So, yan lang guys. Na-share ko lang kung saan ko nakilala ang aking asawa. More about sa ugali niya. Sobrang bait po ng aking asawa. Wala akong masasabi sa kanya na negative. Kasi lahat naman tayo may mga negative side. Pero nababago naman kasi yun sa pag-uugali natin. Talagang siya, malaki yung pasensya niya sa akin. Yes, guys, kasi minsan tinutopak ako before noon. Talagang natutopak ako noon, ganyan. Pero ngayon nawala na yung pagkatopak ko kasi nagiging mature na rin tayo. At kailangan natin ng mga pasensya sa isa't isa. Nagpapasensyahan kami sa isa't isa, ganun. So, ayun lang guys, na-share ko lang sa inyo saan kami kakilala ng aking asawa, anong ugali niya. So ayan, hindi lahat ng mga ibang lahi is pare-parehas guys. May mga ibang lahi din na masama ang ugali at may mga ibang lahi din na mababait. So nasa swertihan na rin kasi yan guys, no? Kung kapalaran mo talagang mapunta sa talagang bad na ibang lahi or talagang normal na ibang lahi. Hi guys! Magandang tanghali po sa ating lahat. So, for today's video guys is i-share ko sa inyo yung mga buhay-buhay nating lahat ng mga tao guys, no? Minsan kasi what I notice guys is iba-iba tayo ng mga lifestyle kasi iba-iba rin tayo ng mga pinagdadaanan sa buhay, no? At magiging toxic lang tayo guys kung tinitignan natin yung kino-compare natin yung buhay natin sa ibang tao. Yung meron sila na wala tayo, yung mga nararanasan nila na hindi natin nararanasan, no? Talagang magiging
totally upset ka pag ganyan ang isip mo guys, no? Para kasi sa akin guys na pinanganak na mahirap talaga kami guys 'no, na hindi mo ko kayang bilhin yung mga gusto mong bilhin, hindi mo kayang kainin yung mga gusto mong kainin. So, ayun talaga guys 'no. So, para sa amin is ayaw namin maging mahirap na katulad before na halos tumitira ka sa bahay na kubo na yung floor ng bahay ninyo is kawayan tapos yung bubong ninyo is kugon and wala kayong maayos na banyo na paliliguan. So, gumawa kami ng paraan para mabago yung buhay namin, guys. Sa awa ng Diyos is kahit papaano is nakakaranas din kami ng magandang buhay. So, yung hindi naging easy yung buhay namin, guys, 'no, nung nag-umpisa kami sa ibang bansa, si Ate Lizel nakaranas din yan ng hirap bago ginhawa at ako rin nakaranas din ng hirap 'no, bago ginhawa. So, ang kaibahan lang sa amin guys is talagang nagpupursige kami sa buhay na gusto naming ma-change yung life namin na hindi na katulad ng dati. At sa awa ng Diyos kahit papaano is magaan-gaan na rin ang buhay namin. So, sabihin ko sa inyo guys, yung buhay ko is hindi po ako mayaman. Na tinitingnan lang kasi ng tao na mayaman ka kasi nasa ibang bansa ka, wala ka sa Pilipinas, ibang lahi ang asawa mo. Kasi yung mga mindset kasi natin mga Pilipino na 'pag ibang lahi mapepera po sila. Hindi po sila mapepera guys na may mga trabaho lang sila. Siyempre guys 'pag may trabaho ka meron kang pera 'di ba? Kung wala kang trabaho wala kang pera. At ang mga ibang lahi kasi guys, iba ang utak nila, hindi po sila Pilipino na katulad natin, iba yung kultura na nakagisnan nila at iba din yung kultura na nakagisnan natin. And at saka yung mga ibang lahi kasi hindi sila umaasa sa pera ng mga anak nila na 'pag lumaki na yung mga anak mo, sila na magtatrabaho at magbibigay ng pera sa'yo, hindi po sila gano'n guys 'no. Pinapalaki nila ng maayos yung mga anak nila, pinagtatapos nila ng pag-aral pero hindi po sila humihingi ng kapalit sa mga anak nila. Kuntento na sila na maalala lang na birthday yung i-greet ka lang ba na walang pera, kahit na walang pera basta i-greet ka lang ng happy birthday, yung mga special occasion, ayun yung mga ugali ng matatandang ibang lahi guys, doon masaya na sila. Hindi sila naghahangad ng more sa mga anak nila na bigyan mo naman kami ng pera, ganyan, ganyan. Ang gusto lang nila is alalahanin sila sa tuwing may birthday sila, may special occasion, mga gano'n. Ayun lang masaya na sila guys. Kasi sa ating mga Pilipino kasi guys is minsan kasi umaasa tayo sa mga anak natin 'no, which is hindi naman puwede na habang buhay umasa tayo guys. Kasi malay ninyo 'pag nawalan ng trabaho yung mga anak ninyo anong mangyayari sa buhay ninyo 'no. At saka guys, ang mga ibang lahi kasi is kahit hangga't kaya ng katawan nila nagtatrabaho at nagtatrabaho po sila. Hindi ho sila nagreretiro ng maaga na katulad sa Pilipinas na 'pag 40 or 50 ka na ayaw mo na magtrabaho kasi may mga anak ka na sa ibang bansa, sila na ang bubuhay sa'yo, sila na magpapalaban sa'yo, sila na magpapakain sa'yo, sila na ang magbabayad ng mga bills mo, hindi po sila gano'n guys. Ang mga ibang lahi guys, 'pag may mga bills sila, may mga expenses sila, sila ang nagbabayad ng own bills nila, hindi po nila pinapasagot sa mga anak nila. Kasi alam ng mga ibang lahi na yung mga anak nila may sarili-sarili ng pamilya, may mga problema na din. At saka yung mga anak naman nila guys na hindi rin sila nanghihingi ng tulong sa mga magulang nila, independent po yung mga ibang lahi 'no. Ayan guys 'no, at ang buhay namin dito guys is very simple lang, hindi po kami mayaman, masipag lang po yung asawa ko guys. Nagtatrabaho yan ng gumigising yan ng 3:00 ng madaling araw, minsan umuwi yan mga 8:00 ng gabi na. So, ilang hours din siya nagtatrabaho guys. Minsan nga nilagnat siya nung last week ata, nilagnat yung aking asawa. So, hangga't maaga pa sinasabi ko na sa kanya, "Inuman mo na ng gamot." Talagang talagang ginagawan ko siya ng soup, pinapainom ko siya ng tea. Kasi guys, iba yung katawan kasi ng matanda kaysa sa mga bata-bata. So, talagang maingat ako 'pag nagkakasakit siya guys.
Kasi ayoko lang magkasakit siya, no? Kasi hindi naman masyadong strong ang mga katawan natin. Talagang bibigay at bibigay din yan, no? Kailangan din niyang magpahinga, sinasabi ko sa kanya. At saka guys, ang buhay kasi namin is may mga bills din kaming binabayaran guys, no? Hindi ho kami pensyonado ng gobyerno nila na isang upo lang kami dito, manonood ng TV at may pera na kaming darating, talagang kailangan namin magtrabaho. So dito guys, nagbabayad kami ng apartment every month. Hindi po hulugan itong apartment sa amin na 'to, fully paid siya. Ang binabayaran namin yung apartment kasi dito guys, 'pag nakatira ka sa isang apartment is may mga maintenance din sa loob, 'no. Yung kumukuha ng basura sa apartment, sa building is, binabayaran din namin yun. Yung mga tagalinis, binabayaran din namin yun, hati-hati kami. Kung sakaling may nasira sa gate or kahit na anong masira sa labas ng apartment, may mga taong nagme-maintain nun, nagre-repair, binabayaran din namin yun. At may dalawang sasakyan din kami guys, may maintenance din yung sasakyan 'pag nasira, kailangan din gasolinahan, mga gano'n. May binabayaran rin kaming Disney at Netflix. Ang Disney at Netflix kasi guys binabayaran namin per year. So hindi siya every month, 'no. Nagbabayad din kami ng internet kasi mostly kailangan dati ng internet for work, 'di ba? So may mga groceries din kami, mga taxes at napakadami pa talaga guys, 'no. So para kasi sa akin guys, 'wag niyong iko-compare yung buhay ninyo sa ibang tao kasi 'pag kinukumpara niyo 'yan, talagang mada-down at mada-down lang kayo, 'no. Kasi ano, naghahangad kayo ng isang bagay na wala sa inyo. So para sa akin kasi guys, maghangad kayo ng mga bagay na gusto niyong hangarin pero kailangan niyong pagtrabahuan maigi. Hindi naman po, magic 'no, na 'pag magdasal ka, 24 hours kang magdasal bibigyan ka ng Diyos ng pera na, "Puwede niyo po ba ako bigyan ng 10,000 kasi wala akong pera." Magdarasal ka lang bibigyan ka ba ng Diyos? Hindi ka niya bibigyan ng Diyos kung hindi ka magtatrabaho. Nasa iyo pa rin 'yan guys, kasi for me guys, God is giving only opportunity for you to change your life. May mga opportunities na binibigay yung Diyos sa inyo, pero minsan kasi guys is yung mga tao, hindi nila gina-grab yung mga opportunity na yun. Katulad kunyari may taong tumulong sa inyo para makapunta kayo sa ibang bansa, wag na kayong magdalawang isip guys or mag-isip-isip pa, i-grab niyo na yon. Kasi big opportunity na yon para makapunta kayo at makapagtrabaho kayo sa ibang bansa. Like kung may mga tutulong sa inyo for free or papautangin kayo para makapunta kayo diyan at kailangan niyo rin naman bayaran guys, 'no. Hindi ibig sabihin naman na pinautang na kayo at nakapunta na kayo sa ibang bansa, kakalimutan niyo na yung ano, yung nagbigay sa inyo ng pera, 'no. Kailangan first na pagpunta niyo sa ibang bansa is first na kailangan niyong bayaran yung taong tumulong sa inyo bago yung family ninyo. Siguro yung family ninyo last na yun, hatiin ninyo sa utang ninyo at, hatiin niyo rin sa family ninyo. Pero wag niyong kakalimutan yung pinagkakautangan niyo guys, 'no, kasi yan yung mga taong nag-help sa inyo nung wala kayo. So, kailangan niyo rin silang bayaran. Kasi sa atin kasi guys 'pag nangutang ka kasi forget na, tapos hindi pa kayo marunong magbayad at, every month na lang kailangan pa kayo i-remind. Kasi ako guys 'pag may utang kasi ako hangga't kaya kong bayaran i-fully paid, fino-fully paid ko kahit wala ng natitira sa'kin. Kasi ayoko talaga ng may utang at all. Ayoko lang may iniisip every month na kailangan ko bayaran 'tong ganito, ganyan, ganyan. So, talagang hangga't kaya kong bayaran na fully paid, binabayaran ko kahit na walang natitira sa'kin or kahit na maliit lang matira sa'kin basta bayad ang utang. So, gano'n akong tao guys, ayoko talaga ng may utang sa buhay. So, ayan lang guys, nai-share ko lang. Sana nakapulutan niyo ng aral itong life story ko 'to about life, buhay, kasi tingin ng tao
Guys, good morning. It's me Cheryl and welcome to my vlog. So, ang ginagaya ko po today is si Small Lau po. So, siya po ay isang bilyonaryong vlogger. So, i-ano natin siya guys. Kagayahin natin siya sa the way she talk, the way she acts. Alam niyo na. So, today guys, samahan niyo ako. Mag-grocery po kami ng aking asawa. So, mamaya na po. Bye! Ayan na guys, palabas na po kami ng apartment at malapit lang po yung grocery dito. Tara na! Parang, ano ka ba guys? Act na act ko ba siya? So, wala po akong katulong, wala po kaming driver. So, we are going out na. Come na! So, ayan guys, palabas na po kami. So, palabas na kami guys ng apartment. So, nandito kami sa may elevator. So, come na guys, samahan niyo na kami. I'm making seem like the billionaire YouTuber. Like, she seemed like, hi, hello, come na. We are going in the grocery store. No, she's billionaire and act like this in the video just only for fun. No bashing. Mukha akong tanga, baby. Huh? Mukha akong tanga. You don't speak Tagalog? No. So, ito na guys, palabas na kami. So, ayan guys. So, makikita ninyo, nandito na kami sa may hallway. Papunta sa labas. So, ang grocery lang is malapit lang dito sa amin. So, guys, wala akong katulong. We don't have mates and drivers. So, I look beautiful. I look beautiful, baby. You are beautiful, baby. I'm beautiful? So much. Oh, I look like the beautiful kasi because you are telling because I'm your wife. If what's that? So ayan na guys. Maybe So because we don't have water na in the apartment, so we need to buy. So we are walking. So, ayan na guys, we are walking here in the road na. So, baka masagasaan tayo pag hindi tayo tumitingin. So, ayan na guys. It's so cold. It's so freezing cold. This is, maybe I make vlogging like this, baby. Oh. Why no? So, ayan na guys. It's just too much. I'm imitating like copying vlogger. And she talk like this. So, we are here in the road na guys. Baka masagasaan tayo. So, ayan na guys. Maglalakad na tayo. So, nakasurvive tayo, guys. So, nakasurvive tayo without crashing or without any accident, guys. 10 years. I've been only 10 years. Oh, 10 years, baby. Baby, have promotion. You have free. So we are here now. Oh, what is that? It's fresh. How they make like this? Look. So this is the price. What you will take? Some mustard. How much mustard? I don't know. Don't see the price.
nessa vaga fixa aí que a gente acha alguém pra virar lá na vaga fixa. What we need more? So may milk dito, guys. So nandito na kami, guys. So matindihang kapalan na ng mukha to, guys. So mag-subscribe na kayo sa channel ko kasi todong vlogging na to, guys. Ang daming mga tao. Pinagtitinginan nila ako. Anong pinaggagawa nitong babaeng to? So, yan. So, have mustard here. No, have dairy cream here. So we start with water then. Where's the water? There, the last one. Yeah. Really? Why you need to start? Have things you need here? Water here. So, ayan guys, ito yung tubig na iniinom namin. So, ayan. Lagay ko lang. After. Sukita. But you try Sukita before? Sukita is orange, right? I tried their soda lemonade. Lemonade. Only you trying cola. Okay. Guys, so katatapos lang namin mag-grocery. So, gusto ko yung background dito. Tingnan niyo, nakikita niyo ba yung background na yan? Oh? Magandang pang-videohan. So, ang mga pinag-grocery lang namin, guys, is... So, ang mga pinag-grocery namin, guys, is 2 Pepsi. Ah, this is Pepsi. This is Pepsi, not cola, baby. Yeah, Pepsi. Ah, because you drink cola, right? No, because look at the Pepsi. So, we have 2 Pepsi, guys. Ito. I'm very drunk. 2 Pepsi. 2 Pepsi at bumili kami ng nuts. So, meron kaming nuts and meron kaming bread. May binila akong, it's not bread, it's biscuit actually. So guys, may binili akong biskuit. So pag nagkakape ako, if I drink coffee, I eat also this one. And we do have mustard. Why you take too much big? You eat too much mustard. I'm thinking you, baby. You only use this one. I use the ketchup. And we have banana because sometimes I don't like eating food, rice, because I'm on a diet. You know, I'm on a diet sometimes, so I like eating bananas. And some eggs, guys. Hindi ko na ipapakita yung eggs kasi alam niyo na may tsura ng eggs. And we do have here a... So, we have here milk, and we do have ham, and we do have this one. I don't know what is the name. It's salame tipo Italiano. Basta ito siya, guys. So, kinakain nyo siya, guys. Hindi nyo na siya kailangang iluto. Kainin nyo lang siya ng ganyan, oh. And we do have sardines. I love sardines, guys. Kasi lumaki ako na sardines lang ang kinakain namin. So, ayan. Ang sardines po is ganito po ang packaging niya. So, nagpo-promote tayo ng sardines. So, I was looking for spicy sardines. But they don't have spicy sardines, guys. The flavor of this one is tomato sardines. You like sardines, baby?
No, I don't like it. Why you don't like sardines? I like it tuna. You see the pasta for soup? Yes, it's here. And have the pasta for soup. This one. See this one. Look at Na-i-vlog na siya. So we have condensed milk. Look at this. So this is the packaging She of don't condensed survive milk. without condensed milk. Yes. No, I make sweet. Yeah. I make yema for the condensed milk. Kasi, You don't survive without condensed milk. no, because we need to use condensed milk if I'm making yema. I don't know what is yema in English. So we have 2 condensed milk, guys. I was telling to my husband buy 3 but don't like buy only 2. And do have cheese, guys. This is for the sandwich. And some jalapenos. I don't know, we call it jalapenos, guys, but this is so yummy, guys. So if you are eating lunch, you can eat also this one, same. You can put also in the sandwich if you want. And we do have bread, because this one I am using for sandwich. And finish, guys, and we do have water here. So this is the water that we are drinking. So we buy 2 gallons of small water. So ayan lang, guys. So ayan lang ang ating video for today. Video lang ako sa grocery store. Please like and subscribe na, guys, kasi tinutudo ko na talagang pagbablog. Wala nang kapalang mukha na tayo sa labas, guys. Kasi pag nagbe-video ko, pinagtitinginan ako ng mga tao. Kaya minsan nahihiya ako. Pero pag nagbablog ka nga, dapat walang hiya-hiya, diba? So that's it for today's video. Please like, share, and subscribe to my channel. Bye! Guys, so today palabas po tayo ng apartment kasi bibili ako ng damit pang weather clothes. Ano bang tawag dun? Pang lamig. Damit pang lamig ba? Kasi wala akong masyadong damit pang lamig, guys. Kasi alam niyo naman yung mga damitan ko pang always pang summer lang po siya. May jacket ako pero wala akong jogging pants ba. So, bibili tayo ng clothes pang lamig, guys. So, yan, nandito na tayo sa labas, sa loob ng sakyan. Nakakatamad kumilos ngayon, guys, kasi sobrang lamig ng panahon. Kaya, too much cold the weather today. I hate cold weather. I like cold weather if mix hot and cold. So, maya na lang ulit, guys. Hey guys, so nandito na kami sa may mall at nandito kami sa parking lot, guys. So, ang bibilin ko lang damit lang pang lamig, guys. Kasi wala akong masyadong damit pang lamig. At maybe we eat maybe we eat asahi. No, it's there. This one is more near. The degree is 22 degree but cold. Kasi before, guys, yung because before, I remember 22 degree before, but hot. Yeah. It's different now. Maya na lang uli, guys. Hi, guys. So, very difficult for me to buy clothes because I have someone here choosing clothes for me. No, she won't buy only cheap and cheat. It's not. Clothes. No, because look, if you buy cheap clothes, you buy more. No. If you buy expensive clothes, you buy less. If you buy cheap clothes, you buy shit clothes. And the That's expensive... the I talk to you. Oh, first time you will enter this one, baby. Yeah, but first I did check the clothes. We don't go this shop, baby, because too much expensive. You're telling. You want to buy expensive clothes for me? You.com? What have it is in you.com? I don't remember. I should have it. Yeah, there. One Adidas store. Adidas. Yes. Really?
ayaw kong bumibili sa mamahalin, guys. I don't expensive things because I buy only Adidas. I buy only one clothes. Adidas. Oops, stop. No. Kailangan ko kasi ng maraming damit for I need maybe 3 pants like for clothes. Adidas. So, marami akong nakikita mga shop, guys. Gusto kong bilhan kasi mura lang yung mga damit. Ayaw niyang pasukin, guys. Siya yung namimili ng damit para sa akin, guys. So, ayan, dito tayo sa mall. Walang masyadong tao. I don't think that close. Oh, nice. Hey guys, so natulog ako kanina, guys. So ngayon is mag-aalas 6 na ng gabi. At ngayon, guys, is mag-unboxing po tayo ng pinamili namin. At gumastos po kami ng malaki today. So ang unang unboxing natin, guys, is cosmetics. This is cosmetics, right? Yes. Yes, so sa kaya siyang bumili nito, guys. Pangmukha niya to eh. Pero pwede rin sa babae to. Hindi ko alam kung para saan to, guys. Ito yung una. So, hindi pa siya nabubuksan, guys. Siguro pang mukha siya. So, I'll open this one. So, ano ngayon, guys. Napaka crazy day ngayon. Kasi gumastos kami ng malaki today. Gumastos kami ng malaki sa damit ko. Tapos gumastos din kami ng malaki dito sa mga cosmetics na binili. So, ang unang cosmetics na nakuha ko is, oh, tingnan nyo. Binuksan ko siya tapos may kutsara siya. So, may kutsara siyang kasama. So, ganito yung tsura niya, guys. Hyal water gel. Hindi ko alam kung para saan to, guys. Hindi ako marunong magbase. So, ganito siya. May kasama siyang kutsara. Pangalawa, guys, is I think para siyang pangalis ng dumi sa mukha. Hindi ko alam, guys. Basta ganito yung tsura niya. Ganyan, no? Tapos, ito. So, buksan natin siya. Hindi pa siya nabubuksan, guys. Kasi tinamad ako mag-video kanina. So, buksan natin siya. So. Doon sa pinagbilhan namin ng ganito, guys, sobrang mahal talaga doon sa isang shop na yun. So, lahat ng product. So, itong product na to, isa is 100 plus. Ewan ko ba't sobrang mahal. So, ngayon lang kami gumastos ng napakalaki para sa sarili namin, guys. At ito is, parang serum siya, guys. Ganito yung tsura niya, oh. So, meron ulit siyang ganito. I think same. This is tonic and this is soap. Tapos, guys, is ito parang pang-peeling siya, guys, kung sakaling so, pangtagal siya ata ng dead skin sa mukha. Yung pag ni-scrub nyo tong itong pag ginanon nyo. So, may maalis siyang mga dead skin siguro. So, ayan ang product. At merong dalawang ganito, guys. So, free to, libre. Pero hindi ko alam kung para saan to, guys. So, itong product na to, guys, is total 750 siya. So, bawat isang product, guys, ang total is 109. 135, mga 200. 200 yung yellow water gel. Ang mahal naman. Ang mahal niya, in fairness. Anong meron to? So, lahat is 750, guys. So, ito.
itong lahat ng product na to. Itong mga to, ito, tapos ito, guys, lahat to 750 lahat. So, ewan ko sa aking asawa at bakit nagbili-bili ng ganitong sobrang mamahal. So, gagamitin natin siya ngayon sa mukha niya. Tignan natin kung maganda. Pagkatapos guys is bumili ako ng damit ko kasi nga lumalamig na dito. Lumalamig na yung panahon dito at wala ako masyadong damit. Pero guys, sa akin kasi guys, kanina nung nagpunta kami ng mall, talagang gusto ko pumunta sa mga place na mura lang yung mga damit para marami ako nabibili. Kaso yung aking asawa is hinatak-hatak ako sa Adidas. Pumunta kami ng Adidas guys so hindi sila naka-sale. So first na aking makukuha is so pajama siya guys. Ganito siya itsura niya. So maganda siyang pajama guys kasi makapal siya. Sobrang kapal niya guys Tsaka hindi siya manipis. So kahit nalabhan niyo sa washing machine or ewan ko pwede atang laban sa washing machine to or hand wash lang. Hindi ko alam So ang price niya guys, tingnan niyo, my goodness. 399 ang price niya guys Adidas. My goodness, ang mahal. So ayan na siya. Ganyan itsura niya talagang jogging pants. Pagkatapos is t-shirt. Bumila akong t-shirt. Nagustuhan ko siya guys. Ganda niya Tarang Adidas siya. So, ano siya, 149 yung price niya, which, so, ewan ko bakit sobrang mahal ang Adidas nila dito. So, ito siya guys, t-shirt. Finish the cream, baby. Huh? Take the cream. And, bumili rin ako ng jacket, guys. This go inside here, huh? This. Yes. Bumili rin ako ng jacket, guys. So, You take out anything here? no. I don't open this one. And how does it stay inside here? It's not inside. I see it here. Together with this one. Have box? Okay. This have one. box. So, bumili rin ako ng jacket, guys. So, this price is 499. This is with pants, jacket, and t-shirt, right? No, only pants and jacket. Only pants and jacket? Yes. I think, The no. t-shirt have a separate price. Yeah, Price. this Yeah. one, right? Yeah. So, ito guys, itong pants na to, tapos itong jacket, isang price lang siya. So, worth of 499. My baby paid too much money for my clothes. That's why too much lazy today. And the t-shirt, guys, ang ganda nito. I like the color for this one. Look, Yeah. nice, right? Mm-hmm. So, ito siya, guys. Worth of 149. But have discount all this one, right? Yes, because I'm too much beautiful, give me discount. Oh. So, ito yung tsura niya, guys. So, Adidas siya. I don't know why the Adidas is so much expensive. Give me reason. Have name? Price of brand. The price of brand. Mm. So, the price of my clothes is 1,199 lahat. So, in case nababalik kami doon, so next time we will come back there in Adidas, they will give us discount. So, all the items that you want, same like one t-shirt, this is only the price or what? If we buy one thing, we give it this discount. Discount. Yeah. So, they will less this one. Yeah. But if buy now, the next 30 days. After 1 month only this one. Mm-hmm. Need juice. And bumili rin ako ng mga cosmetics, guys.
which is bumili ako ng, I don't know what you call this one. What you call this one in Portuguese. So, bumili ako ng sponge, guys, kasi magbe-makeup tutorial ako. So, this sponge is for my foundation. Put like this. And this is for scrubbing my body, guys. So, pang-scrub siya ng skin kasi nga nangangati ako. Naliligo naman ako pero nangangati ako, guys. Tapos, ito is, I don't know how you call it. In Portuguese, the name is delineador. Delineador, yeah. Delineador liquido. Pang ano siya, guys, pang itim siya dito, oh. Parang pangguhit siya sa mata ninyo. At bumili rin ako ng, I forgot the English for this one. And in Portuguese, this is rubber, na? Yeah, rubber for the hair. Okay, Portuguese não, English is rubber, na? So, like borrachinha. So, gagamitin ko to, guys, pag magtitirintas ako ng buhok ko. So, ayan lang, guys, ang ating video for today. Put this one. For today's vlog, guys, I hope na na-enjoy nyo tong video. Please like, share, and subscribe to my channel. Bye!